So una po, ang simbolo ng kasalanan ay serpent or ahas sa Tagalog. Matthew 23:33, basahin niyo pong lahat. So si Jesus Christ pong nagsasalita dito towards the Pharisees and Sadducees. Sila po yung mga maalam sa salita ng Diyos, pero they were condemned by Jesus Christ. Ano po sabi diyan? Kayong mga ahas. Grabe. So ano ba ang karakteristik ng ahas na parang masabi natin na kagaya nito ang kasalanan? Alam niyo po ba na ang ahas kapag inahalimbawa po ito sa salita ng Diyos, nagpapatungkol po ito sa evil or served as a symbol of evil or kasamaan. Diba? Makita natin yung nag-tempt kay Satan, yung nag-tempt kay Adam and Eve, in a form of diba? Serpent. So, kapag nakita po natin ito, ganun po kabigat, ang kasalanan. So, ibig sabihin, ang kasalanan ay evil. Ang kasalanan ay kasamaan. So, next symbol is leprosy. Diba? Lagi po natin nababasa din ang leprosy. At nung panahon po, wala pa pong mga iba-ibang identification po ng skin diseases. So nung panahon po, kapag meron kang skin disease, ang tawag po kaagad sa iyo ay leper or ketong. Leprosy or ketong. Bakit naihalin tulad po ito o isa po itong metaphor ng kasalanan? Makikita po natin yan sa Leviticus 13:44. Basa po ulit. The man is resistant is and the priest shall pronounce him because of the sorrow. Yun. Meron lang siyang ang sorrow ni Seth, sa Tagalog po niyan ay ketong, pero tingnan nyo sa English, sore on his head. Pwede sa atin ngayon, sa ulo? Anong tawag natin yan? Hindi, yung nagbuburukol ate, ang tawag niyan? Boil, hindi. Anong term yan, ha? Yung sugat sa ulo, anong tawag natin yan? Huwag na patay. Basta yun po, leprosy. Bakit graphic illustration of sin's destructive power. Tignan nyo po, kapag ang leper po, ang tendency po, ang tendency talagang po sila, outcasted kapag may leper ka. Kapag may leprosy ka. Kaya nga, at ang karakteristik daw po ng leprosy din, ito daw po ay nanggagaling sa loob, nagmamanifest lang sa labas. So, ibig sabihin, may something ka sa loob, kaya nagmamanifest sa skin, ganun din po ang kasalanan. Kaya nga ang dinidil ng Lord ang puso natin. At kagaya din ng leprosy noong unang panahon, ang nakapagpagaling lang noon ay si Jesus Christ. At ganoon din po sa atin, na tayong mga makasalanan, walang ibang pwedeng magpagaling sa atin, kundi ang Panginoong Hesukristo. So di ba pag skin disease, hindi yan localized. Usually, nandito pa lang yan, maya-maya, kung nasaan na siya. Ganun ang kasalanan. At naman ang next symbol is, yan? Leaven or leaven. Leaven. So, ang para madali po, yeast. Ang other term po niyan. Sabi po sa Matthew 16:6, be careful, Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Di ba? Ng yeast? Yun, di ba kunti lang po? At pag nilagay mo ito sa tinapay, lahat aalsa. Nakita niyo po? So, ibig sabihin, ang kasalanan ay nag-i-spread and nagko-corrupt. Kaya nga sabi ni Pablo, kapag meron daw nakitang immoralidad sa loob ng iglesia, i-deal. Kasi pwedeng itong maghawa
sa iba. So, ganun ang kasalanan. Di po ba? Kaya nga ang sabi doon, bad company corrupts good character. Kasi ganun po, illustration, ang kamatis, inilagay mo sa mga, isa lang na bulok na kamatis, inilagay mo sa mga bago lang na kamatis, lahat niyan mabubulok. So, ganun po ang kasalanan, mga kapatid. Ano po? Ito po ay talagang nakakahawa. Ano pa? Number 4, like a viper. So, ibig sabihin, sin is poisonous. So, ibig sabihin nakamamatay. Psalm 140 verse 3, mga kalalakihan lamang, pakibasa po. They make their mouths sharp as serpents, the poison vipers upon the lakes. Yun, di ba? The poison of vipers. So, ibig sabihin, ang kasalanan po ay nakamamatay. And number 5, like a swine. Ano po, ang, sa atin po is pig. 2 Peter 2:22, mga kababaihan. Of them the Proverbs are true, and Proverbs is good one, and so that is washed against the way while the mud. Yun. Ang sow po is babaeng baboy. Ayan. Di po ba? Ang baboy daw po, kahit linisin mo yan, babalik at babalik yan sa putikan. So, ganun po ang kasalanan. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, kahit gaanong pagbabago ang maisip natin, kahit gaanong pagbabago po ang encourage natin sa mga tao, hanggat hindi po nila naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, paulit-ulit lang ang kasalanan. Babalik at babalik pa rin ang tao sa kasalanan. Amen po ba? Ganun po katindi ang kasalanan. Ano po? Hanggat hindi po talagang yung cure, ano po, na dapat sa kasalanan ay i-deal. Ano po? So yan, ang kasalanan ay filthy, marumi. And next po is like a cankerworm or locusts. So Joel 2:25, I will repay you for the years the locusts have eaten. The great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. Di ba po ang locust, ano po ang kinakain yan? Yan, naninira po yan ng pananim. So, ganun po ang kasalanan, destructive. May nakita na po ba kayong nagkakasala na gumaganda ang buhay? Ano po? So, lagi po yan destructive. Ano po? And next is like a wolf. Mapangis. Sin is fierce. John 10:12, pakibasa po ng mga conquerors. The heart does not suffer, and does not know the truth. So when he sees the wolf coming, he runs against it, and the wolf attacks the flock and scatters. So, ibig sabihin kapatid, tinuturo dito, huwag nating basta-bastahin ang kasalanan. Kasi isa itong bagay na mabangis, di ba? Minsan nga parang ino-open pa natin ang mga sarili natin sa kasalanan. Sasabihin pa natin, kaya ko nang mapagtagumpayan yan. Hindi po. Sapagkat ito po ay mabangis. So, yan po ay mga simbolo, ng kasalanan, like a serpent, like a leprosy, like a leaven, like a viper, like a swine, like a cankerworm, or like a wolf. So, tingnan naman natin, ano po ang mga klase ng kasalanan? Alam naman natin na maliit, malaki, kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala pong degree. Nagkakaroon lang ng degree ang kasalanan sa resulta. Halimbawa, ang pagsisinungaling at pagpatay, pareho yan kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga pumapatay ng tao, sila lang ang makasalanan at ikaw na nagsisinungaling lang at nilalagyan mo pa ng kulay, sinasabi mo pang white lie. Pareho lang po tayong makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero, yun na nga, ang degree or ang consequence, iba. Pag nagsinungaling ka, hindi ka pa makukulong. Pero pag mamamatay tao ka, pwede kang makulong.
So, tignan natin dito, ano ba ang mga klase ng kasalanan na binabanggit sa salita ng Diyos, nang ibig sabihin din lang naman ay kasalanan. Ano? So, una is transgression. Ano po ba ibig sabihin ng transgression? Ano po yan? The breaking of God's law. So, anumang paglabag sa kautusan ng Diyos is a sin. Tama man ang ginawa mo, kung labag ito sa kalooban ng Diyos, it is a sin. Halimbawa, dapat sa araw na ito, nakikipagtipon ka, pero hindi mo ginawa. Ano po? Parang ganun po. Dapat ay, ngayong Kristiyano ka na, dapat ay naglilingkod ka na, pero hindi mo ginagawa. You are breaking God's law. Ano pa? So marami pa pong bagay. Pagbibigay, sinabi ng Panginoon, magbigay ka, hindi mo ginagawa, you are breaking God's law. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, unahin mo siya, and yet hindi mo siya inuuna, you are breaking God's law. So ibig sabihin yan, ang mga example po niyan ay transgression. Ano po? Saan natin yan makikita? 1 John 3:4, basahin niyo pong lahat. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Yun. Lahat ng nagkakasala ay nagdi-disobey or hindi sinusunod ang batas ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng Biblia. Kasi nandirito ang batas ng Diyos. So para malaman mo kapatid, na nabibreak mo na ba ang batas ng Diyos, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ano po? So everyone, ano po, lahat ng nagkakasala ay nagdi-disobey. Ano po? Next is iniquity. Ibig sabihin po niyan ay illegal activities, injustices. Yan. Pag sinabi po sa salita po ng Diyos, nabasa niyo po ang iniquity, yan pong ibig sabihin po niyan, mga illegal na gawain. Ano? Mga injustices. Yung hindi ka, ikaw pa yung nag-promote ng injustice. Lalo na sa bansa po natin ngayon. Ano, sabi nga, ang makapangyarihan pwedeng makalusot, pero ang mahirap hindi. Ano? So maraming injustices sa mundo. Yan po ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ano pa? Debt. O, hindi po yung utang lang na perang inutang. Kundi, yun na nga po, last time po yung pinag-aralan natin, sin is debt. Utang. Kaya nga, ang utang dapat yun. Kaya binayaran ni Kristo yung utang nating kasalanan. Ano po? Debt. Saan yan? Matthew 6:12. Sabi dyan, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Diba? Kaya nga, makakapagpatawad ka lang kapag nakatanggap ka o nakaranas ka ng pagpapatawad ng Diyos. So, sino po dito ang nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Amen. So, lahat po tayo ay kapable na magpatawad. Ano po? So, lahat tayo ay pwedeng magpatawad sapagkat tayo po ay nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Another type of sin is trespass, or ibig sabihin lapses, faults. Ano, yung mga, anong tawag niyan? Pagkukulang po natin, trespasses. Matthew 6:14, pakibasa po. If you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Yun, ganun po kabigat. Ano